Hindi lang yun isang legal na dokumento. Nakikipaglaro ka sa kaluluwa. Nakakatakot po kasi dito eh. Ilang beses na nagparamdam sa akin yung kapatid niyo. Yaya, bakit mo ako iniwan? Sama mo ako dito. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Isang napakagandang araw para sa mga listener namin dito sa Kwentong Takip Silim. Ang kwentong mapapakinggan nyo ngayon ay tungkol sa isang old Chinese tradition na hindi na masyadong pinapractice ngayon. Sigurado akong pangingilabutan kayo sa kwento ng ating letter sender. Pero bukod sa takot, may lesson din ang kanyang kwento. Ito ang magpapatunay na ang mga desisyon natin sa buhay ay may kaakibat na consequences. Kaya, kailangan nating mag-ingat sa bawat desisyon at huwag na tayong papasok sa isang kasunduan kung hindi natin ito kayang panindigan. Sabay-sabay nating pakinggan ang makapanindig balahibong kwento ni Celine. Celine, Apo, lahat ng desisyon natin sa buhay may resulta na kailangan nating harapin. At hindi biro ang pinasok mo. Pakiramdam ko po kasi nagiging normal na uli ang buhay ko. Akala ko pag naging mayaman tayo, magiging okay na lahat. Pero kailangan ko lang pala normal na buhay. Nawalan ka na ng karapatang magkaroon ng isang normal na buhay dahil tinanggap mo ang kasunduan. Good day, Miss Anne, at sa lahat ng mga listener ng Kwentong Takip Silim. Just call me Celine, 38 years old, taga Binondo, Manila. Ang kwento po na isishare ko sa inyo ay nangyari nung 25 years old pa lang ako. Maraming taon na ang nakalipas pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito nawawala sa isip ko. Nagumpisa ang lahat nang kinuha ko bilang isang crying lady o taga-iyak sa patay. Ang lola Belen ko po talaga ang may ganitong trabaho pero dahil 80 anyos na siya noon, hindi na siya pwedeng magtrabaho pa. Kaya ako po ang tinanong ng kapitbahay naming sina Aling Doris at Aling Martha kung interesado raw ba ako. Alam kasi nila na kailangan ko ng pera. May kumukuha pa pala ng crying ladies ngayon? Kasi di bala parang matagal ng Chinese tradition yun na halos kinalimutan na ng marami? Oo, pero may mga pamilyang inchik pa rin ang sumusunod sa tradisyong yan. Naniniwala kasi sila na mas magiging maayos ang pagtawid ng isang kaluluwa sa kabilang buhay pag may umiiyak para rito. Iba rin talagang trip na mayayaman, no?
Palibhasa, hindi nila alam kung paano gagastusin yung pera nila. Kaya kung ano-ano na lang ang naiisip. Wag na wag mong gagawing biro ang tradisyon to. Seryosong trabaho ang pinagagawa nila sa'yo. Hindi lang basta peking luhang ilalabas mo. Kailangan mo talagang magluksa. Umiyak ka ng totohanan. Dapat maramdaman ng mga tao sa buro lang sakit na nararamdaman mo. Kaya nga tinanong kita nung una pa lang. Sigurado ka bang tatanggapin mong trabahong yan? Sigurado po ako, Lola. Tsaka, malaki rin ang maitutulong nito sa atin. Kailangan natin ng pera. Kahit anong racket, papatulan ko. Kung gayoy, ayusin mong trabaho mo. Lamay ng isang lalaking itago natin sa pangalang Fred Cheng ang pinuntahan namin. 30 years old at may problema raw sa pag-iisip kaya hindi nakapag-asawa, Miss Anne. Aaminin ko pong nahirapan ako sa trabaho ko. First time ko maging crying lady. Nung una hindi ko maramdaman ang emosyon sa lamay na yon. Kung ano-anong masasakit na bagay na lang ang iniisip ko para lang makaiyak. Mabuti na lang sanay na ang mga kasamahan kong crying ladies. Malakas ang iyakan pero kaming tatlo lang. Lahat kasi ng mga relative ng namatay ay blanco ang ekspresyon. Ewan ko kung iba lang magluksa ang mga Chinese o ganun lang talaga sa pamilya nila. Umiiyak ako habang nakatitig lang ako sa nakadisplay na larawan ng patay na pinapalibutan ng mga bulaklak. Nang bigla akong makaramdam ng isang malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Nangamoy bulaklak ng patay na hinaluan ng matapang na amoy ng insenso ang paligid. Kaya sumama ang pakiramdam ko. Kaya naman nagpaalam muna ako sa mga kasama ko para pumunta sa banyo. Ang sama ng pakiramdam ko. Sana pala kumain na muna ako ng hapunan ng pinakakain ako ni tatay. Sakit ng ulo ko, nakakaiyak. Hirap din pala ng trabahong to. Ay, ano ba yan? Huwag mong sabihin sira ang ilaw dito sa Forenaria. Habang nagpapatay sindi ang ilaw, nagulat ako nang makita ko mula sa salamin ng isang malaking anino na nakatayo sa likuran ko. Sigurado po ako sa nakita ko, Miss Anne, at imposibleng namalikmata lang ako. Literal na hindi ako nakagalaw habang pinagmamasdan ko ang anino na niyayakap ako mula sa likuran ko. Nanginginig na po ako noon sa takot kaya pumikit na lang ako at nagdasal ng mariin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa kung ano mga elementong lumalapit sa akin. Halos 1 minuto din po akong nakapikit noon hanggang sa naramdaman kong gumaan ang pakiramdam ko. Dahan-dahan kong binuksan ang mga mata ko at maliwanag na ang paligid. Wala na rin ang anino na nasa likod ko kanina. Mabilis akong lumabas ng banyo at sa pagmamadali ko ay may nakabanggaan ako sa hallway ng funeraria.
Sorry po. It's okay. Celine, right? Yung crying lady? Ako si Emma Cheng, kapatid ko si Fred Cheng, ang patay na iniiyakan niyo. Condolence po, ma'am. Come here. Nakikita mo ba yung matanda sa tabi ng urn? Feng Shui expert siya at matchmaker. Matchmaker? We both noticed na maganda ang aura mo. I have an offer for you na magpapabago ng buhay mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Follow me. Dinala niya po ako sa loob ng isang kwarto doon sa funeraria. Maliit lang ang silid na yon at kaming dalawa lang ang nasa loob. Para po akong nasusuffocate habang kausap siya. May kakaiba po kasing effect ang presence niya. Maganda po si Ma'am Emma, matangkad at balingkinitan. Sa tingin ko po ay nasa mid-40s na ang edad niya pero lutang na lutang pa rin ang kanyang kagandahan. Pino siya kung kumilos. Very refined at halatang nanggaling talaga sa isang mayamang pamilya. Pero nagulantang po ako sa inoffer niya sa akin. Magpakasal sa patay? Minghun, Ghost Bride. Ancient tradition naming mga Chinese, more than 2,000 years na. Pero hindi na masyado pinapractice ngayon gaya nung pagkuha ng crying lady sa lamay. You see, our family is very traditional at handa kaming magbayad kahit magkano. Bili ng kapatid ko na ipakasal siya sa isang magandang babae pag namatay na siya. At ikaw ang napili niya. Hindi ko po matatanggap, ma'am. I understand. Hindi madali para sa'yo pero pag-isipan mo. Lahat ng Ghost Bride na kilala ko, lahat sila, sinuwerte. Maraming pera, successful, parang lucky charm ang maging Ghost Bride. Isa pa, handa ako magbayad ng malaking halaga. Mahirap ang buhay mo. May sakit ang lola mo, pati na rin ang tatay mo. Malaki ang may tutulong ko sa'yo kung ikaw ang tatanggap sa offer ko. Paano niyo po nalaman ang buhay ko? Pinaimbestigahan niyo ba ako? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Ang importante, pumili ka ng tamang desisyon. Pag-isipan mong mabuti, Celine. Tumanggi ako sa weirdong alok ng babae. Pero pag uwi ko sa bahay, ay nalaman ko na lang na na-stroke si tatay. Kaya sinugod siya sa ospital. Agad akong sumunod sa ospital at nakita ko ang kalagayan ng tatay ko na nangingisay na. Iyak kami ng iyak ng lola ko dahil pangalawang beses nang na-stroke si tatay. Pero natakot ako nang sabihin ni lola na naninikip ang dibdib niya. Namumroblema siya dahil alam niyang katakot-takot na bills na naman ang kailangan naming saluhin. Kaya naisip kong patusin na lang ang inaalok sa akin ni Ma'am Emma. Total, palagay ko, peke lang naman ang kasal na yun. I'm glad you made the right choice. Ngayong tapos mo ng pirma ng kontrata, ipapahanda ko na ang lahat ng kailangan for the wedding.
Tanggapin mo ang paunang bayad ko sa'yo. At bayad din sa lahat ng hospital bills ng tatay mo. We will take care of everything. Wow. Salamat po, ma'am. Seryosong bagay ang pagiging ghost bride. Kahit patay ng kapatid ko, bilang asawa niya, dapat ka pa rin maging faithful and loyal sa marriage mo. Hindi mo pwedeng dumihan ang pangalan niya, ha? Opo. Lagi ko rin pong ipagdadasal si Mr. Cheng. Fred ang itawag mo sa kanya. Magiging asawa mo na siya. Alam mo bang ikaw talaga ang pinili ng kapatid ko kasi kamukha mo si Yaya Mariel? Yaya Mariel? Personal maid ni Fred. Close na close sila. At si Yaya Mariel lang ang nakakapagpakalma kay Fred kapag nagwawala siya. Autistic kasi si Fred na may aggressive behavior. Kapag wala siya sa mood, hinahampas at inuumpog niya ang ulo niya. Kinakagat ang sarili. Hanggang sa pati kami sinasaktan na niya kaya minsan natatakot kaming lumapit sa kanya. Pero nandyan naman si Yaya niya noon para kalmahin siya. May gusto sa kanya ang kapatid ko. Kaya siguro nagustuhan ka rin ng kaluluwa ni Fred. Nasaan na po ba si Mariel ngayon? Umalis na, matagal na. Sumama sa boyfriend niya. Kasalanan niya kaya naging malungkot at nagkasakit ang kapatid ko hanggang sa mamatay. But let's not talk about her. Mag-focus tayo sa upcoming wedding niyo. Sige po. Marami ka pang matatanggap pagkatapos ng kasal niyo. Ililipat ko na rin kayo ng family mo sa maayos na bahay. Kailangan komportable ang lahat sa iyo as my brother's wife, okay? You need to stay healthy. Mag-relax ka. Hindi mo na rin kailangan magtrabaho pa. Ipasusundo na lang kita on your wedding day. Eksaktong 3 days po mula nung tinanggap ko ang offer at laking gulat po namin nang bigla na lang gumaling si Tatay Ben. Parang milagro na maski ang doktor ay hindi makapaniwala. Fully recovered po kasi talaga si Tatay. Parang walang nangyaring stroke sa kanya. Naisip ko po tuloy na baka tama si Ma'am Emma. Baka nga may kaakibat na swerte ang pagiging ghost bride. Mula sa ospital ay inuwi ko si Tatay sa bagong 2-story house sa isang exclusive subdivision na binigay ni Ma'am Emma sa akin. Pangmayaman. Sobrang laki at ganda ng bahay. Yung tipong sa magazine ko lang nakikita. Kumpleto na po ang lahat sa bahay na yon. Kaya wala na kaming dinalang mga gamit namin. Aside sa nag-iisang family album namin. Importante kasi ito sa amin dahil dito na lang din namin nakikita ang mukha ng namayapa akong nanay. Nakakamangha po ang bahay. Puno po ito ng Chinese decorations and lucky charms. Sa bungad pa lang, sasalubungin ka na ng paper door banners at red Chinese lanterns na sa pagkakaalam ko ay nagtataboy ng malas. May nakita rin po akong Chinese frog figurine at feng shui sa loob ng bahay. At ang alam ko, lahat ng mga pintuan at bintana sa bahay ay nakaposisyon ayon sa recommendations ng feng shui expert na kakilala ni Ma'am Emma. Ito daw ay para masigurong papasok ang swerte sa bahay. Meron din po kaming de-uniforming mga kasambahay at may driver na rin para sa coaching ibinigay sa amin. Parang fiesta sa loob ng bahay dahil sa sobrang dami ng hinanda sa amin ng kusinera. Maagang natulog si Tatay habang ako naman ay nagbabasa ng isang magazine. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip mo, Apo,
pumasok sa ganitong klaseng kasunduan? Nasa bingit ng kamatayan si tatay noon at wala tayong pambayad sa ospital. Tsaka isa pala, peking kasal lang naman po yun. Kung peke ang kasal, baka peke rin ng lahat ng biyayang to? Hindi ka ba kinikilabutan? Puro larawan na nga ni Fred Cheng ang nakadisplay dito sa bahay. Tapos pati ang abo niya, nakadisplay pa sa altar. Nakakatakot! Larawan at abo lang yan, La. Tayong tatlo na nga lang ni natatay dito sa mundo. Mamamatay pa ba tayo sa hirap? Yung papel na pinirmahan mo, hindi lang yun isang legal na dokumento. Nakikipaglaro ka sa kaluluwa. Kumalas ka na habang maaga pa. Alam kong ginagawa ko, La. Lahat ng to, mapapakinabangan po natin. Hindi na talaga kita mapipigilan. Panindigan mo yung gusto mo. Basta, mag-iingat ka na lang, Apo. After 1 week, ipinasundo po ako ni Ma'am Emma sa bahay. Handa na raw ang lahat para sa kasal. Kumakabog po ang dibdib ko nung oras na yon. Kinakabahan at natatakot ako. Sumakay kami sa itim na sasakyan ni Ma'am Emma. Ang haba ng biyahe at habang tumatagal ay wala na akong nakikitang mga bahay at gusali. Mga punong kahoy at talahiban na lang ang nadadaanan namin. Para siyang nasa middle of nowhere. Pero agaw pansin po ang napakagandang Chinese temple sa malayo. 5:00 na ng hapon nang makarating kami at agad nila akong pinapasok sa isang maliit na silid. May 2 babae doon na nag-assist sa akin sa pag-aayos. Pinasuot nila ako ng traditional Chinese wedding dress na kung tawagin ay cheongsam. Kulay pula po ang wedding dress na ito. Mataas ang collar, may side slits, at medyo bukas sa harap mula sa gitna ng collar patungo sa kilikili, pababa sa gilid. Tinatali ito gamit ang knotted button at loops na tinatawag nilang huanyu o flower button. Pero ang ipinagtaka ko po ay kung bakit nilagyan nila ako ng itim na belo. Kahit paano ay nag-research din po kasi ako about Chinese weddings at wala akong nakitang nagsusuot sila ng itim na belo. Tinanong ko sila kung bakit ganon pero hindi rin daw nila alam dahil napag-utusan lang sila. At that point, naisip ko na parang may mali. You look beautiful. Salamat po. Sigurado ako. Masaya ang kaluluwa ng kapatid ko na nakatingin sa'yo. Hindi kami nagkamali sa pagpili. Kamukha mo nga si Mariel. You are the perfect ghost bride, Celine. Bakit po ako may suot na itim na belo? Patay ng pakakasalan mo. Black symbolizes grief. Kaya itim na belo ang sinuot mo. Hindi to normal na wedding kaya huwag ka magtaka sa mga gagawin natin, ha? Huwag ka na maraming tanong. Sorry po. Nakaluhod po ako sa isang parang maliit na karwaheng kulay pula. May kulay pulang kurtina po yun. At nang hinawi ni Ma'am Emma, ay naamoy ko ang insenso sa paligid. May nakita rin akong mga Chinese lantern sa loob ng templo. Pinagmasdan ko rin po ang urn na kinalalagyan ng labi ni Fred. Katamtaman ng laki nun, kulay pula. At may makikita kang disenyo ng dragon at bulaklak.
Kapansin-pansin din ang napakagandang pagkakaukit ng mga designs nun. Maayos ang pagsasama-sama ng mga liko at tuwid na guhit na para bang nagsisimbolo ng balanse at biyaya. Nakakamangha rin ang pagkakagawa ng takip ng urn na para bang isang mythical creature. Ilang saglit pa ang lumipas, dumating po ang isang matandang inchik na kulay itim ang suot na sa tingin ko'y nasa late 50s to early 60s ang edad. Siya yung matanda sa lamay na nakita kong nakatayo sa tabi ng urn ni Fred. Kung titingnan mo siyang mabuti, mapapansin mo na blanko ang kanyang ekspresyon. Parang hindi pangkaraniwang tao. Kaya naman po, di ko naiwasang kilabutan sa kanya, lalo na nang mag-chant ito habang papalapit sa altar kung saan merong manikang gawa sa papel na kamukha ni Fred. Are you ready? Opo. Lumuhod ka dito sa harapan ng altar. Lumapit sa akin yung matandang inchik at inilagay niya ang kanyang kamay sa aking noo at may ibinulong siyang mga salitang inchik. Wala akong maintindihan pero tumagal din po yun ng halos 2 minuto. Ang nakakapagtaka lang po, habang tumatagal ay sumasama ang pakiramdam ko. Nahihilo ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Muntik na nga akong bumagsak kung hindi lang ako nahawakan ni Ma'am Emma. Nahihilo po ako. Normal lang yan. Tiisin mo lang. Hindi ko na po kaya. Gising ka na. Ano pong nangyari? Natuloy po ba yung kasal? Tapos na. Habang wala akong malay? Sinong nagsuot ng singsing na to sa daliri ko? Ang mahalaga, tapos na ang kasal. Tupad ka na sa pangako mo. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Nasa loob ako ng isang maluwang at marangyang kwarto. Pero dim po ang lights doon. Punong-puno ng mga Chinese designs ang kwarto. Makikita sa ceiling at sa mga bubong ang disenyo ng mga aninong dragon at iba pang mahiwagang simbolo. Malamig din sa loob at talaga namang nakakapangilabot. Nasaan po tayo? Honeymoon nyo? Gusto ko po sanang sabihin na ang weird naman at parang ayokong gawin yung gusto niya. Pero pinasukan ko na ang bagay na ito. Wala nang atrasan dahil tinanggap ko na ang bayad. Pinatay ni Ma'am Emma ang ilaw bago siya umalis. Nagtalukbong na lang ako ng kumot at pinilit na makatulog ulit. Sino yan? Ma'am Emma? Naaninag ko na may taong pumasok na may suot na makintab na silk na kulay pula sa loob ng kwarto bago sumara ang pinto.
Kaya biglang nagdilim ulit ang paligid dahil patay pa rin ang ilaw. Sinong nandyan? Huwag ka lalapit sa akin! Naramdaman ko na biglang may umupo sa kama at gumapang papalapit sa akin. May puwersang nagpahiga sa katawan ko na tila may nakapatong at yumayakap sa akin na hindi ko nakikita. Pinilit kong bumangon para buksan ang pinto pero nakalak ito. Buksan yung pinto! Tinext at tinawagan ko si Ma'am Emma pero hindi siya sumasagot. Napasandal ako sa pinto at doon na nakatulog sa takot. Nagising ako na mataas na ang araw. Isang babae ang nagbukas sa pinto ng kwarto at sinabing pwede na raw ako umuwi. Nasa labas na rin ng driver at hinatid ako sa bahay na bigay ni Ma'am Emma. Pagdating sa bahay ay patago akong pumasok ng kwarto ko para hindi ako makita ni tatay at ni lola. Ayaw ko kasing magtanong sa akin ng lola sa mga nangyari. Gusto kong ipakitang okay lang ako. At tama ang naging desisyon ko. Lumipas pa ang mga araw na naging maganda ang takbo ng buhay namin. Nakapagpatayo si tatay ng sarili niyang talyer at naging maganda ang takbo nito. Sabi pa nga niya ay parang lucky charm ang patay ko ng asawang inchik. Ang hindi nila alam ay gabi-gabi akong nakakaramdam na may ibang tao sa kwarto. Hanggang sa nanaginip ako ng isang payat na babae. Kamukha ko yung babae. Ang kaibahan lang ay mas may laman ako kesa sa kanya. Nakahiga ito sa kama kasama at yakap-yakap ni Fred habang tumutulo pa ang laway. Nasasaktan ako, Fred! Yaya, laro lang tayo! Ano ba? Tulong! Tulungan niyo ako! Saklalo! Pawis na pawis ako pagbalikwas ko ng bangon. Ilang beses ko na pong napapanaginipan ng babaeng yon na parang gusto siyang halayin ni Fred. Nakakatakot ang itsura ni Fred. Malayong malayo sa larawan niya na nakadisplay sa buong bahay na sinabit ng ate Emma niya. Sa panaginip ko ay mukhang sintu-sinto at agresibo si Fred. Alam kong may pahiwatig ang panaginip na yon. Paulit-ulit kasi. Pero isang gabi, hindi ko na lang siya sa panaginip nakita. Nakaharap ko na talaga siya. Hating gabi po nung nagising ako at laking gulat ko nang may nakita akong babae na nakatayo sa paanan ng kama ko. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Hindi ko po makita ang mukha niya dahil natatabunan po ito ng dilim. Pero malinaw kong nakita ang suot niyang maid's uniform na marumi at gutay-gutay. Napasigaw po ako nang makitang lumitaw sa likod niya ang isang anino. Hinawakan po nito ang likuran ng babae at marahas itong hinila papalayo. Wag! Sigaw po ako ng sigaw dahil sa takot.
Pinuntahan ako sa kwarto ni na tatay at lola kasama ang dalawa naming kasambahay. Pinainom nila ako ng tubig at pilit na pinakalma. Ikinuwento ko naman sa kanila ang tungkol sa nakita ko. Sinamahan nila ako sa pagrurosaryo ng gabing yon sa pangunguna ni Lola. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Buong Diyos. gabi akong sinamahan ni Lola magdasal hanggang sa makatulog ako. Kinabukasan, No! Hindi pwedeng gusto mo. Nasa kontratang pinirmahan mo na bilang asawa ng kapatid ko, titira ka lang sa bahay na yan. Pero ma'am, nakakatakot po kasi dito eh. Ilang beses na nagparamdam sa akin yung kapatid niyo. Well, of course. He's your husband. Kung aatras ka sa kontrata, babawiin ko lahat ng binigay ko sa'yo. Let me remind you, Celine. Asawa mo ang kapatid ko. You have to be faithful and loyal to him. ganun-ganun na lang at binabaan na ako ng telepono ni Ma'am Emma. Isang araw, umattend ako sa high school reunion. Muli kaming nagkita ng ex-boyfriend kong si Patrick. 6 years naging kami pero nagkahiwalay din mula nang mag-abroad siya. Akala ko po talaga'y tapos na ang lahat sa amin pero may feelings pa pala kami sa isa't isa. Kumalas ka na, Cecil. Peking kasal lang naman yun, di ba? Peke, baka, pero hindi ako basta-basta makakalis sa kasunduan namin. Hindi rin naman ako papayag na isang patay yung karibal ko sa'yo. Sasamahan kitang magtapat kung natatakot kang humarap mag-isa sa pamilya ng Fred na yan. Hindi ganun kadali yun. Kaya kong ibigay sa'yo yung marangyang buhay na gusto mo. Sa tatay mo at sa lola mo. Akong bahala sa'yo at sa magiging anak natin. Magtapat ka na bago pa nila mahalatang lumalaki na yung tiyan mo. Hindi ko alam paano sasabihin kay Ma'am Emma ang tungkol sa sitwasyon ko. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin kaya sinubukan kong ilihim ang pagdadalang tao ko. Pero dito na rin ang sunod-sunod na trahedya na mangyayari sa buhay ko. Naging bayolente na ang kaluluwa ni Fred. Natutulog po ako noon nang bigla kong naramdaman na may humihila sa paa ko. Napabalikwas ako ng bangon. Wala akong nakitang kahit sino o kahit anino man lang. Pero ramdam na ramdam ko ang isang malakas na puwersang humihila sa akin pabagsak sa sahig. Dugo! Tay! Lola! Tumutulo ang dugo sa mga hita at binti ko. Mabuti na lang po at mabilis nila akong naisugod sa ospital. Laking pasasalamat ko po noon dahil walang nangyaring masama sa baby ko. Doon ko po napatunayan na gusto ko talagang i-keep ang baby at handa akong gawin ang lahat para protektahan ito. Dahil po sa pangyayaring ito, nag-insist na si Patrick na tumira kami sa iisang bubong. Pero naalala ko po ang kasunduan namin ni Ma'am Emma. Hinding-hindi raw ako pwedeng umalis sa bahay na yon. Kaya naman, pinakiusapan ko si Patrick na siya na lang muna ang lumipat sa amin temporarily. Hanggang sa
Dumating na naman ang mga kamalasan sa buhay ko nang bumagsak ang mga negosyo ko. Iba-iba ang dahilan, pero lahat sila ay nalugi. Pati negosyo ni tatay ay bagsak. Nagsimula ring manghina si tatay. Lagi na lang siyang nagkukulong sa kwarto at natutulog. Pero isang gabi, Apo, ang tatay mo! Hindi magising-gising! isinugod namin si tatay sa ospital dahil inatake siya sa puso. Malubha talaga ang kondisyon niya dahil na-comatose po siya. Isang linggo na si tatay dito pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya gumigising. Han, natatakot na ako. Paano kung mawala si tatay? Hindi ko kaya. Kung magsalita ng ganyan, malakas ang tatay mo. Alam kong lalaban siya. Palalampasan din natin to. Sana nga. Tumatawag si mama. Sagutin ko lang muna to ha. Babalik din ako agad. Sige. Ilang minuto lang mula nung lumabas si Patrick ay isang kababalaghan na agad ang nangyari. Tumaas ang balahibo ko nang mapansin ang kakaibang lamig sa loob ng hospital room. Habang nagpapatay-sindi ang ilaw, biglang may itim na usok sa ere na nasa tabi ni tatay. Lalo akong nagpanik nang mapansin kong pumapasok ang usok sa bibig niya. Usok? Lumayo ka sa tatay ko! Lumayo ka! Nurse! Tay! Diyos ko! Ano nangyayari? Doc! Nurse! Tulong! Tulungan niyo kami! Ang tatay ko! Nurse! Celine, ilang araw ka nang walang pahinga. Isipin mo naman yung kapakanan ng baby natin. Paano ako magpapahinga? Patay na si tatay. Nagagawan to ni Ma'am Emma. Bakit naman siya? Baka alam niyan tungkol sa atin. Si Fred, tingin ko siya yung nakita ko sa usok sa ospital na pumasok sa loob ng bibig ni tatay. Alam ni Emma na ginagambala ako ng kaluluwa ni Fred. At nagugustuhan niya yon. Sigurado ka ba? Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Alam kong hindi ka nagsisinungaling. Ang sa akin lang, pagod ka eh. Kaya baka kung ano-ano na lang yung nakikita mo. Binalaan na kita, Celine. Lola? Bakit may dala kayong maleta? At saka, bakit niyo hawak yung family album natin? Aalis na ako sa bahay, Celine. Hindi mahalaga sa akin ang magagandang gamit at masasarap na pagkain. Aanhin ko ang napakaraming pera kung patay ng anak ko na tatay mo. Ben, anak. Dito na lang kita makikitang nakangiti sa family album natin. Hindi kayo aalis la. Wala kayong ibang matitirahan. Aray! Ohan, anong problema? Dadaling kita sa ospital. Hindi. Okay lang ako. Sige, umuwi na muna tayo at nang makapagpahinga ka. Ipapasundo ko na rin si Lola Belen sa driver.
Halos mawalan ako ng malay tao sa sobrang pagod. Nasa loob na po kami ng kotse nang mapansin ni Patrick na naiwan niya sa loob ng funeraria ang cellphone niya. Iniwan muna niya ako saglit para kunin yon. Habang hinihintay siya, inihilig ko muna ang ulo ko sa headrest at pumikit. Pero maya-maya, dumilat ang mga mata ko nang naramdaman kong may sumasakal sa akin. Laking gulat ko po nung tumingin ako sa salamin at nakita ko kung sinong sumasakal sa akin mula sa likod. Kitang-kita ko ang isang maputlang mukha ng isang lalaking singkit ang mga mata. Hindi ako pwedeng magkamali dahil ilang beses ko siyang nakita sa litrato. Si Fred Cheng, ang aking asawa. Huwag! Han! Han! Buksan mo yung pinto! Han, ano nangyayari sa'yo? Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko na lang na naiipit ang tiyan ko na tila nilalamutak ng dalawang kamay. Sobrang sakit hanggang sa may tumutulong dugo na sa mga binti ko. Tulong! Sa gabing yun po, nawala sa amin ang anak namin. Mabilis akong dinala ni Patrick sa ospital pero huli na ang lahat. Wala na ang bata. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain ang sakit na naramdaman ko nung oras na yon. Ang masaklap, hindi pa pala dun nagtatapos ang mga trahedya sa buhay ko. May mga kasunod pa pala. Hinanap namin ang dating yaya ni Fred na si Mariel. Sa tingin ko po kasi ay siya ang susi upang masagot ang mga katanungan sa isip ko. Hindi po ito naging madali dahil wala akong kahit isang lead upang mahanap siya. Kaya naman sa tulong ni Patrick, nag-hire kami ng isang private investigator upang ipahanap si Mariel. Sa awa ng Diyos, nahanap po namin siya. Pagkalipas ng halos 3 linggo. Tao po! Mariel? Nandyan po ba si Mariel? Kamukha mo si Mariel. Iya mga marka ng kagat sa braso mo. Mga pasa. Lahat ng yan nakita ko rin sa katawan ni Mariel bago siya mamatay. Patay na si Mariel. Alam mo kung bakit? Dahil kagagawa ni Fred ang mga yan. Pinapasok kami ng lalaking nagpakilalang ka-live-in partner dati ni Mariel na Albert ang pangalan. Matagal siyang nanilbihan sa pamilyang Cheng bilang personal maid ni Fred. Malapit raw ang loob sa kanya ni Fred. At dahil nga may diferensya to sa pag-iisip, hindi niya nilagyan ng mali siya yung pagkakagusto nito sa kanya. Siya lang yung nakakapagpakalma kay Fred tuwing nagwawala ito na parang bata. Pero habang tumatagal, nagiging bayolente daw si Fred. Nananakit, nangangagat, nananakal. Hanggang isang gabi, hindi niya inasahan na magagawa siyang pagsamantalahan nito. Kakaiba raw ang lakas ni Fred. Hindi niya kayang labanan.
Ginahasa siya ni Fred? Ito ang dahilan kung bakit siya umalis ng trabaho. Nung sinabi raw kasi niya kay Emma yung nangyari, hindi siya naniwala. Tinawag pa siyang sinungaling at pinagbantaan niya na pag may sinabihan siyang ibang tao tungkol sa nangyari, sisirain daw nito ang buhay niya. Kaya sa sobrang takot, nagdesisyon na lang siyang umalis. Nagpakalayo-layo kami. Akakala namin nakatakas na kami sa pamilya nila. Pero hindi nagtagal, naging matamlay si Mariel. Hindi na siya natutulog sa gabi. Sabi niya, lagi niyang napapanaginipan si Fred na gusto siya nitong patayin dahil iniwan daw siya ni Mariel na yaya niya. Hanggang sa tuluhin na nga siyang hindi nagising. Umuwi ako agad sa bahay na desidido ng kumawala sa pagiging ghost bride. Han? Nandito na ako. Nakausap ko na si Albert. Sa tingin ko, alam ko na kung anong dapat nating gawin. Lalapit tayo sa espiritista para baliin ang kasunduan. Han! Nasaan ka ba? Nakita ko si Patrick na paakyat sa hagdan papunta sa kwarto ni tatay. Nakatalikod dito at hindi sumasagot. Sinundan ko siya sa madilim na kwarto ni tatay. Patrick, narinig mo ba ako? Nakausap ko si Albert, yung dating ka-live-in ni Mariel. Yung dating yaya ni Fred. Meron siyang nireretong espiritista sa akin. Han? Hindi ako nililingon ni Patrick habang nakatayo lang siya sa harapan ng kama ni tatay. Yaya? Nasaan ka na, Yaya? Dahan-dahang lumingon sa akin si Patrick. May hawak siyang kutsilyo at puro sariwang sugat ang mukha niya pati mga kamay. Tumudugo ang mukha mo. Bakit ka may dalang kutsilyo? Yaya, bakit mo ako iniwan? Ano? Yaya Mariel, huwag ka alis. Sama mo ako dito. Han, ano ba nangyayari sa'yo? Lungkot ako. Ayoko mag-isa. Sabi ate, alis ka sama boyfriend mo. Yaya Mariel, galit ako. Hindi ako ang yaya Mariel mo. Ako si Celine. Bigla pong tumakbo palapit sa akin si Patrick na sinapian ni Fred at akmang sasaksakin ako ng dala niyang kutsilyo. Mabuti na lang po't nakaiwas ako. Tumakbo ako papuntang kusina at nagtago ako sa ilalim ng mahabang mesa na natatakpan ng mahabang mantel. Nasaan ka, Yaya? Maglalaro tayo. Ikaw nanay, ako tatay. Diyos ko. Tulungan niyo po ako. Patrick, anong ginagawa mo?
Lola! Lumabas ako sa ilalim ng mesa. Kitang-kita ng dalawa kong mata na sinasaksak ni Patrick ang Lola Belen ko sa dibdib, sa mukha, sa leeg, kahit saan tumama ang kutsilyo. Nagtalsika ng dugo at bigla na lang bumagsak si Patrick sa ibabaw ng lola kong nangingisay pa ang katawan. Huli na po ang lahat, Miss Anne. Wala rin akong nagawa upang iligtas si Lola Belen. Si Patrick naman ay dinampot ng pulisya dahil sa kanyang ginawa. Noong kinausap ko siya at tinanong kung paano niya nagawa yon, iyak po siya ng iyak. Wala siyang maalala. Basta nagising na lang daw siya na duguan at walang kaalam-alam sa mga nangyari. Malinaw sa akin na sinapian siya ng kaluluwa ni Fred upang gumawa ng karumal-dumal na krimen. Nagpunta ako kay Ma'am Emma. Sinabi kong kapatid niya ang pumatay sa tatay at lola ko kaya titiwalag na ako sa kasunduan ng pagpapakasal niya sa akin ng kapatid niya. Inirapan niya lang ako at binagsakan ng pinto. Nang araw na yon, hindi na ako bumalik sa bahay na binigay sa akin ni Ma'am Emma. Pagkatapos ng libing, lumapit ako sa espiritista na nireto sa akin ni Albert upang humingi ng tulong. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Ginawa niya ako ng ritual at binigyan ng proteksyon dahil na-attach na daw sa akin ang kaluluwa ni Fred na hindi matahimik. Isang hapon, dinalaw ko sina tatay at lola sa sementeryo. Tay, Lola, patawarin niyo ako. Nagkamali ako sa mga desisyon ko. Sa kagustuhan kong bigyan kayo ng magandang buhay. Nawala kayo sa akin. Totoo pala talaga ang sinasabi nila. Nasa huli ang pagsisisi. Araw-araw ko po kayong pinagdarasal. Sana magkaroon kayo ng kapayapaan sa kabilang buhay. Maraming taon na ang nakalipas. Hindi ko pa rin napapatawad ang aking sarili. Kaya po sa lahat ng mga nakikinig, palagi nating tatandaan na ang bawat desisyon natin sa buhay ay maaring magkaroon ng lifelong impact na hindi na natin mababago. Yes? Sino sila? Ako si Celine. Tumira ako dito dati. Kukunin ko lang sana yung gamit namin na naiwan dito. Kung nandito pa. Kahit yung family album na lang namin. Wala na eh. Tinapon na lahat ng mga lumang gamit dito. Ikaw pala si Celine? Totoo pala ang sabi ni Ma'am Emma na magkamukha tayo. Sige, aalis na ako. Wait, teka. Leonora nga pala. Bagong asawa ni Fred.